Sigurado ba kayong wala dyan si Tina? Wala anak eh. Sabi sa akin sa reception ay sumakay daw siya ng sasakyan papunta rito mga ilang oras nang nakalipas. Malungkot na sabi ng ina ni Mike. Napaisip naman si Mike. Wala naman silang naging away ni Tina at wala rin siyang ginawang mali. Nagtataka ito kung bakit ilang oras na ngang nakalipas ay wala pa rin ang kanyang pakakasalan. Noong last nga silang nagkita, hindi mawala-wala sa mga salita ni Tina ang pagka-excite sa nalalapit nga nilang kasal. Walang maisip na rason si Mike kung bakit hindi pa ito dinadalo sa simbahan ng kanyang bride-to-be. Umasa naman itong si Mike na baka may nangyari ngang kakaiba, ngunit wala naman itong naging balita. Nagulat na nga lamang ito nang biglang dumating sa simbahan ng dati nga niyang kasintahan na si Yumi. Wala nang kasal na magaganap. Iniwan ka na ni Tina para sa ibang lalaki. Sigaw nga ni Yumi. Kunot noong tinignan ni Mike si Yumi, nang narealize nga niya ang sinabi ni Yumi, ay tsaka lang ito nakagalaw at naglakad palapit kay Yumi. Marahas na hinawakan nga ni Mike sa magkabilang braso si Yumi at galit na nga na nakatingin sa kanya. Mag-ingat ka sa lumalabas sa bibig mo, Yumi. Hindi ganyang klaseng babaeng pinili kong iharap sa altar. Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung bakit wala pa siya rito. Nakita ko siya, Mike. Kitang-kita ng mga mata ko ang pagsama niya sa ibang lalaki. Pagpupumilit pa nga ni Yumi. Parang nawala ng gana si Mike sa lahat. Tahan-tahan niyang binitawan nga si Yumi at tumakbo palabas ng simbahan. Sinubukan naman itong habulin ni Yumi ngunit hindi nito nagawang habulin si Mike dahil sa pagsakay nito kaagad sa taxi. Pinalibutan naman ng mga bisita at pamilya nila Mike at Tina si Yumi para tanungin ang buong detalye sa pagsama ni Tina sa ibang lalaki. Kahit tanong kwento ni Yumi ay nahirapan nga silang lahat na maniwala sa mga sinasabi ni Yumi. Pero dahil yun lamang ang naging balita nila kay Tina, mula nang ito ay mawala, unti-unti na nga rin silang naniniwala. Nasira ang buhay ni Mike dahil sa hindi pagsipot ni Tina sa kanilang kasal. Hindi ito makapaniwalang kaya nga siya iwan ni Tina. Kahit na lahat ng taon nilang pagsasama ay puno ng kasiyahan. Nag-aaway man sila ngunit hindi pa rin nila magawang iwan ang isa't isa. Nahirapan si Mike na tanggapin ang lahat hanggang sa lumipas ang ilang buwan. At ilang taon, doon na nga lamang natanggap ni Mike ang katotohanan na iniwan na nga siya ng kanyang pinakamamahal na babae na si Tina. Naging malaking rason ang pagbangon muli ni Mike ay si Yumi na ni minsan ay hindi nga siya iniwan. Kahit na ano nga ang pagtataboy nito sa kanya. Yumi, sa totoo lang ay sobra akong natakot muling gawin to. Pero dahil sa'yo, lahat ng takot at pangangamba ay nawala. Tanging nasa isipan ko lamang ay ang iharap ka sa altar. Will you marry me? Oo naman, Mike. Mahal na mahal kita. Masayang pagsigaw nga ni Yumi. Muling sumaya si Mike sa piling ni Yumi pero may pangamba pa ring nararamdaman si Yumi. Dahil sa ilang taon na nga nila bilang magkasintahan ni Mike at ngayon ay kakasal na nga. Ni minsan hindi niya narinig na sabihin ni Mike ang mga salitang mahal siya ni Mike. Pero hindi na nga ito iniisip pa ni Yumi dahil ang importante sa kanya ay ikakasal na nga sila ni Mike. Dahil mahal na mahal niya ito. Sir, andito na po ang bagong katulong. Seryosong sabi ng katulong ni Mike. Tumango na nga lamang si Mike at tinayos na nga ang mga dokumento sa kanyang lamesa. Bumaba naman si Mike para makausap na ang bagong katulong. Nakaramdam naman ng awa si Mike nang makita ang bago niyang katulong. Punong-puno ito ng marka ng peklat sa kanyang mga balat. Halika, maupo ka. Seryosong saad nga ni Mike. Salamat po, sir. Anong pangalan mo? Ina po. So ikaw pala yung inirekomenda ng dati kong katulong. Kamusta na si Lola? Ayos naman po. Malakas pa rin po lalo na po ang kanyang bunganga.
Natawa na nga lamang si Mike sa biro ng ina. Agad namang tinanggap ni Mike si Ina nang walang pangamba dahil sa hindi nga nito maintindihan na dahilan ay napakagaan ng loob nito sa bagong katulong. Iniisip na nga lamang ni Mike na dahil ito sa naawa nga siya sa naging lagay ng dalaga. Sa mga sumunod na araw ay nagtataka si Mike dahil lagi nga itong napapatingin sa lugar kung asan si Ina. Wala namang naging problema si Mike sa dalaga dahil masipag itong magtrabaho at malinis ito sa lahat. Sa mga sumunod na araw unti-unting napapalapit nga si Mike kay Ina. Nagugulat pa nga kung minsan si Mike dahil minsan ay may gawain nga si Ina na nagpapaalala sa kanya kay Tina. Habang tumatagal ay hindi na nga napigilan ni Mike ang kanyang sarili na mapalapit kay Ina. Mapaghambing silang dalawa ng kanyang dating kasintahan na hindi siya sinipot sa araw ng kanilang mismong kasal. Ilang taon ka na? Tanong nga ni Mike. 26 sir. Bakit po? Wala naman. Napakibit-balikat na nga lamang si Ina at nagpatuloy sa kanyang gawain. Tahimik naman itong pinanood ni Mike. Napansin naman muli ni Mike ang mga sunog sa balat nga ni Ina. Pwedeng magtanong? Ano po yun sir? Anong nangyari dyan sa mga sunog sa katawan mo? Yung mga peklat mo? Hindi ko nga po alam eh. Ang sabi na lang sa akin ni Lola nakita niya akong duguan sa damuhan. Wala ka ba talagang maalala? Kahit pangalan ko? Parang sinasaktan ang puso ni Mike nang narinig ang nangyari kay Ina. Sobrang nasaktan nito sa nangyari kay Ina kahit hindi pa nga niya ito gaano kakilala. Isang araw ay may nakita nga si Mike na ibinibenta na piano. Agad naman niya itong binili at inuwi. Hindi alam ni Mike ang magpatugtog nga ng piano ngunit noong binili niya iyon ay parang may kakaibang saya nga itong nararamdaman. Hindi man napapansin ni Mike pero buhay na buhay pa rin ang presensya ni Tina sa kanyang buhay at pagkatao. Nang nakita naman ito ni Ina ay may kakaibang pakiramdam ito. Para siyang minamagnet papalapit sa piano. O Ina, anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong nga ng katrabaho ni Ina. Wala po. Kay sir po ba ang piano? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganyang kalaking piano? Ang ganda, di ba? Iba talagang mga mayayaman. Kung gusto mo ikaw nang maglinis niyan at ako na lang gagawa ng labahan mo. Nakaiting sabi pa nga ng katrabaho ni Ina. Napangiti naman si Ina at tumango-tango sa katrabaho. Agad niyang kinuha ang mga panglinis at nilinisan ang piano. Manghang-mangha si Ina sa kagandahan at laki ng piano. Nakangiti at masaya itong nililinisan ng piano. Mas lalong nakaramdam naman si Ina ng saya nang nakita niya ang kabuuan ng piano nang malinis ito. Kakaibang manghang nararamdaman ni Ina. Napaisip nga ito kung gumagana ba ang piano kaya naman sinubukan niya itong pindutin. Parang batang natuwa si Ina nang narinig niyang gumana ang piano. Agad-agad itong umupo at sinubukang patugtugin ang piano. Para bang may gumagalaw sa kanyang mga daliri. Kusang gumagalaw ang mga kamay ni Ina habang nagpapatugtog ng piano. Kararating lamang ni Mike mula sa kanyang opisina nang bigla siyang napatigil na parang estatwa noong narinig ang isang musika na hindi niya akalain na maririnig niya muli matapos lumipas ang 10 taon. Nang nag-sink in na nga ang musika nang tuluyan sa tenga ni Mike, hindi na nga ito nagsayang pa ng oras at tumakbo paloob sa kanyang bahay. Hingal na hingal nga ito nang nakita niya ang babaeng pakakasalan niya sana na nakaupo sa piano at tinutugtog ang sarili niyang gawa na musika sa piano. Natauhan na nga lamang si Mike nang biglang nagsalita si Ina. Sir? Okay lang po ba kayo? Takang tanong nga nito. Yung kanta, paano mo nalaman yan? Narinig ko lang po. Hindi alam ni Ina kung bakit sobrang interesado si Mike sa kanyang tinugtog pero dahil hindi nga niya naman alam kung paano niya malalaman ito o di kaya paano tumugtog ng piano, ay sinabi niya nga lamang niya na narinig niya ito. Kaya naman naisip na nga lamang kaagad ni Mike na baka sa lugar kung saan nga siya kinupkop
ng dating katulong niya na si Lola. Andun si Tina. Alam mo ba kung saan mo banda narinig yan? O kaya kanino mo natutunan? Napakamot na nga lamang si Ina. Sa ano lang po? Sa isang lugar na tinatambayan ko sa bahay nila Lola. Agad namang nagsisi nga si Ina sa kanyang pagsisinungaling. Bakas kasi sa mukha ni Mike na napaka-importante na malaman ni Mike kung saan niya narinig ang tugtog. Kinabahan naman si Ina, kaya agad itong gumawa ng rason para umalis sa harapan ni Mike. Pasensya na po sir kailangan ko na rin po kasing maglinis sa kusina. Sige, pumunta ka na doon. Nanginginig ang mga kamay ni Mike na tinawagan nga ang kanyang dating katulong na matanda. Nagtanong ito tungkol sa lugar na laging pinagtatambayan ni Ina. Ngunit walang alam ang matanda dahil wala itong makuhang impormasyon. Sa matanda, inutusan nga niya ang kanyang sekretarya na imbestigahan ang lugar na kung saan tumitira ang matanda at si Ina para mahanap lamang si Ina. Dahil sa pagdududa na nararamdaman ni Mike, ay binantayan niya ng mabuti si Ina. Hindi na lang nito alam na ang babaeng kanyang binabantayan ay unti-unting nakukuha ang kanyang loob. Andiyan na pala kayo sir, gusto niyo po bang ipagluto ko kayo? Tanong nga ni Ina. Sige, pwede mo ba akong lutuan ng pakbet? Sige po sir, masusunod. Madali lang yan sa akin dahil yan ang specialty ko. Pagkasabi nun ni Ina, laki naman ng mga mata ni Mike. Naalala kasi nito si Tina na sinasabi niyang specialty rin niya ang pakbet. Napakasarap ng luto ni Tina, kaya naging paborito nga ito ni Mike. Pilit na napangiti na nga lamang si Mike kay Ina. Agad namang pinagluto ni Ina si Mike ng pakbet habang naliko at nagpalit si Mike ng kanyang damit. Pagkababa ni Mike ay naghahanda na nga ng hapunan si Ina. Amoy pa lang ng pinakbet ay nasasabi na nga ni Mike na masarap ang paggaluto ni Ina. Isang tikim ay nanlaki na nga ang mga mata ni Mike. Ilang segundong nakalipas, hindi nito napansin na nagluluha na pala si Mike. Nag-alala naman si Ina kaagad. Dali-dali itong lumapit kay Mike para tignan kung anong problema. Sir, bakit po? May problema po ba sa naluto ko? Hindi po ba masarap? Umiling-iling na nga lamang si Mike at agad ang pinunasan ng kanyang mga luha. Kunot noong napatingin nga sa kanyang niluto at tinikman ito. Wala naman itong napansin na mali sa kanyang niluto kaya nagtataka ito. Tignan muli ang kanyang amo. Wala. May naalala lang kasi ako, pasensya ka na. Nako, akala ko na po kung may nagawa na akong mali sa pagluto ko. Okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Simula nung pinagluto nga ni Ina si Mike, ay halos si Ina na nga ang pinagluluto ni Mike ng kanyang mga kinakain. Tuwing kumakain naman si Mike, ay lagi itong nakikipagkwentuhan kay Ina. Hindi nagtagal ay naging malapit nga sa isa't isa, sina Ina at Mike. Pinaimbestigahan na nga rin ni Mike si Ina at ang lugar na kanilang pinagtitirahan ni Lola, ang matandang dati niyang katulong na napalapit din sa kanya. Okay lang po ba talaga kayo, sir? Oo naman. Isang linggo ba? Ayos na ayos. Pakumustahin mo na lang ako kay Lola. Maraming salamat po sir sa pagpayag na magbakasyon ako Nag-aalala lang po talaga ako kay Lola Masayang nagimpake nga si Ina at agad na umuwi nga sa probinsya kung asan ang matandang kumupkop sa kanya. Hindi na lang inaasahan ni Ina na sa kanyang pagdating ay makikita nga niya si Mike sa kanilang bahay. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Namiss ko lang si Lola at naisipan kong magbakasyon na rin dito. Ano? Kunot noong tanong ni Ina. Bakit? Hindi ba pwede yun? Natawa na nga lamang ang matanda at sinalubong si Ina sa pintuan. Hayaan mo na si Sir Mike at baka gusto niyang mapag-isa, kaya dito napiling magbakasyon. Malambing na sabi ng matanda kay Ina. Napabuntong hininga na nga lamang si Ina at sa huli, tumango sa sinabi ng matanda. Naiilang si Ina sa bawat kilos nito dahil hindi nawawala ang tingin ni Mike sa kanya. Kapag kumakain sila at kapag nagkukwentuhan sila ni Lola,
Sinusubukan naman yung iwasan ni Ina ngunit si Mike ang lapit ng lapit sa kanya. Sir, talaga po bang sasama kayo sa palengke? Mainit po at maraming tao doon. Wala namang problema sa akin. Paano na lang kung marami kang bibilihin? Mabuti nang kasama ako para may tagbuhat ka. Pagpapalisot na nga lamang ni Mike. Pero sir, nakakahiya naman po kung ganun. Amo ko po kayo. Kahit anong pagpupumilit ni Ina, na wag nang sumama si Mike, ay hindi naman nagpatalo si Mike at sumunod pa rin kay Ina na papuntang palengke. Namamangha namang pinanood ni Mike si Ina sa pakikipagtalo nga sa mga nagbebenta sa palengke para makahingi ng tawad. Palihim na natatawa pa nga ito kapag natatalo si Ina sa mga tindera. Sir, napamahal na nga ako, tatawanan mo pa ako? Paano hindi matatawa? Ang cute mong makipagtalo. Saad pa nga ni Mike habang nakangisi. Kumunot noo si Ina. Okay lang. Cute? Ako? Mukha na pala akong aso ngayon . Nagulat si Mike sa sinabi ni Ina at natawa na nga lamang ng malakas. Nang nakikita nga ni Ina na masayang tumatawa si Mike, ay nakakaramdam nga ito ng pagkakulo ng tiyan na para bang may mga butterflies na naninirahan sa kanyang tiyan. Bumilis din ang tibok ng puso ni Ina at natulala na nga lamang sa tumatawang si Mike. Bakit may problema ba sa mukha ko? Wala po sir. Hindi naman kita masisisi. Alam kong masyado akong gwapo. Pilyong saad pa nga ni Mike. Napaawang na nga lamang ang bibig ni Ina sa kayabangan ni Mike. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nga nanahimik ang buhay ni Ina dahil sa lahat ng kanyang ginagawa ay bumubuntot sa kanya si Mike. Hindi lang yun, gabi-gabi rin kasi itong nakakaramdam ng pagsakit ng kanyang ulo at ano-ano pa nga ang kanyang napapanaginipan. O Ina anak, bakit pa kamot ka ng kamot dyan sa mga peklat mo? Nag-aalalang tanong nga ng matanda. Wala naman po lola, nangangati lang kasi ulit . Na-curious naman si Mike. Gusto nitong malaman kung ano ba talagang nangyari kay Ina at bakit napuno ang kanyang katawan at mukha ng sunog at peklat. Habang abala si Ina sa pagwawalis ng mga dahon sa kanilang bakuran, naisipan ni Mike na tanungin ang tungkol kay Ina. Lola, wag niyo po sanang mamasamain pero gusto ko lang pong malaman kung ano pong nangyari kay Ina. Hindi ko rin alam Sir Mike . Nung araw na natagpuan ko siya ay puno ito ng dugo sa katawan. Kaya agad kong sinugod sa ospital. Nung nagising naman siya, wala siyang maalala. Ang tanging lumabas lang sa kanyang bibig ay ang salita na Ina. Malungkot na sabi ng matanda. Wala po bang naganap sa kanya? Curious na tanong naman ni Mike. Yun nga ang pinagtataka ko. Wala talaga silang mahanap kaya kinupkup ko na lang siya. Seryosong sabi nga ni Lola. Nanahimik na nga rin naman si Mike at napatingin na nga lamang kay Ina. Hindi na nga nito naisip kung siya ba talaga si Ina na kanyang dapat pakasalan dahil ang pagkatao ni Ina ngayon sa kanyang mga mata ang laging nasa isipan ni Mike. Akala ni Mike lalabas na nga si Ina kaya agad nitong sinundan. Nainis naman si Ina kaya hinarap na nga si Mike. Susundan mo na naman ba ako? Siyempre para naman makapasyal ako no? Sige na nga, bahala ka. Saad na nga lamang ni Ina kay Mike. Nagulat na nga lamang itong si Mike nang naglakad na nga si Ina papunta sa banyo. Natigilan naman kaagad si Mike at aalis na nga sana nang biglang nakaisip ng pang-asar si Ina kay Mike. Saan ka pupunta sir? Akala ko ba susunod ka? Nakangising saad ni Ina. Hindi mo naman sinabi na maliligo ka. Napangisi naman si Ina nang makita nga ang pamumula sa mukha ni Mike. Papasok na nga sana ito nang tuluyan sa banyo nang nakita nga niya si Mike na nakatayo pa rin. Manunood na po ba kayo? Parang natauhan naman si Mike at dali-daling umalis. Napailing-iling na nga lamang si Ina, ngunit nagulat ito nang may malakas na kumatok sa pintuan ng banyo. Kunot noong napatingin ito kay Mike. Pumasok naman si Mike na may daladalang upuan. Anong ginagawa mo rito? Manunood. Kaya nga ako kumuha ng upuan . Sige na, maligo ka na.
Nainis naman si Ina at kumuha nga ng isang tabong tubig. At itatapon na nga sana kay Mike nang bigla itong tumatawang tumakbo palabas ng banyo. Alam mo sir, ang manyak mo. Saad nga ni Ina. Aba, nagyaya ka tapos ako tong manyak? Umiling-iling na nga lamang si Ina at inilak nga ang pintuan ng banyo bago maligo. Nagpatuloy naman sa kakulitan ng dalawa. Lalong-lalo na ang pangiinis nga ni Mike kay Ina. Isang gabi ay bigla na nga lamang meron kakaibang panaginip si Ina. Ito ay kakaiba na kahit alam niyang panaginip ay naramdaman nga nitong totoong nangyari. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok rito? Hindi mo na kailangan malaman pa. Nakangising sabi ng lalaki habang binibilisan nga ang takbo ng sasakyan. Malalim na napahinga si Ina dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Nagmakaawa itong makalabas sa sasakyan, ngunit hindi ito pinapakinggan ng lalaki at nagpatuloy sa pagmamaneho ng mabilis. Bigla namang may truck na kanilang masasalubong. Sa sobrang takot ni Ina, ay agad nitong sinubukang agawin ang manubela sa lalaki. Nagulat naman ang lalaki at siniko ang mukha ni Ina na naging dahilan ng pagkahilo ni Ina. Agad namang iniwas ng lalaki ang sasakyan mula sa truck hanggang sa nabangga sila sa isang gusali. Nang nagising si Ina, ay nakita niyang duguan ng lalaki sa driver's seat. Sinubukan nitong lumabas sa sasakyan, ngunit hindi nito magawa. Naisip naman ni Ina na gamitin ang kanyang heels pangbasag sa bintana ng sasakyan. Nagawa naman nitong basagin ang salamin nang paulit-ulit niya itong hinampas gamit ang kanyang heels. Hirap na lumabas si Ina sa sasakyan. Paika-ika itong naglalakad palayo sa sasakyan, ngunit biglang sumabog ang sasakyan at natamaan si Ina. Ang huling naalala na lang ni Ina ay may taong lumapit sa kanya matapos sumabog ang sasakyan. Tapon niyo ang katawan sa ilog. Siguraduhin niyong walang makakabalita ng nangyari dito. Linisin niyo at ayusin niyo ang lahat ng dito. Galit na utos nga ng tao. Ramdam na ramdam ni Ina ang pagkabuhat sa kanya at pagsakay sa isang kotse. Pilit niyang ginigising ang kanyang sarili, ngunit hindi nito kinakaya. Buong katawan niya at lalo na ang kanyang muka ay nasunog dahil sa pagkasabog ng sasakyan at wala na itong nagawa, kundi ang mawala ng malay. Ina, gumising ka! Nag-aalalang saad nga ni Mike. Sir? Nagtatakang tanong naman ni Ina. Okay ka lang ba? Nagpapawis ka. Nananaginip ka ata. Ano pong nangyari? Inosenteng saad naman ng babae. Gulong-gulo ang utak ni Ina. Sobrang makatotohanan ang kanyang naranasan para sabihin itong panaginip. Nang sinubukan ni Ina na isipin ang nangyayari ay bigla itong napahiyaw dahil sa sobrang pagkasakit ng kanyang ulo. Agad namang nag-alala si Mike kaya binuhat na nito si Ina palabas ng kwarto. Nag-aalalang sumama naman si Lola. Mabuti na lang at may kotse itong si Mike kaya nagawa nilang isugod kaagad si Ina sa hospital. Sanhi ito ng pagka-aksidente niya. May tama ang kanyang ulo na naging rason ng pagkawala ng kanyang mga alaala. Kaya I assume that may naalala si Ina sa kanyang nakaraan, kaya biglang sumakit ang kanyang ulo. Seryosong sabi nga ng doktor. Nag-alala naman si Mike habang tinitignan si Ina. Hindi nito alam na sobra pala ang nangyari kay Ina. Alam ni Mike na hindi niya responsibilidad si Ina, ngunit matapos ang araw na iyon ay naging maalaga si Mike kay Ina na ipinagtaka ni Ina. Dahan-dahan ka lang, baka madulas ka. Saad nga ni Mike. Sir, nasabihan ako ng doktor na hindi ko po dapat gawin. Tsaka nabigla lang po ang utak ko kaya ganun pero hindi ko napipilitin isipin ang mga bagay na magbibigay lang sa akin ng sakit sa ulo. Kaya pwede po ba? Saad naman ni Mike. Nag-aalala lang ako, Ina. Siyempre ayoko may mangyari sa'yo. Salamat sa pag-aalala mo, sir. Pero okay lang po talaga ako. Napangiwi naman si Mike at napabuntong hininga na lang. Huling araw na nila sa probinsya, kaya naman gusto ni Mike na magpahinga na lang si Ina kesa sa magpagod
para may lakas ito sa kanilang biyahe. Dahil wala nang nagawa si Mike, ay pinanood na lang nito si Ina habang ito ay nagsasampay. Bigla namang may tumawag kay Mike. Tumawag ang kanyang tauhan na abala sa paghahanap ng information kay Ina. Anong balita? Tanong nga ni Mike. Sir, wag po kayong mabibigla sa nabalitaan ko. Kabadong sabi nga ng lalaki. Ano yun? Tanong nga ni Mike. Ang inyong katulong na si Ina at ang dati niyong nobya na si Tina ay isang tao lamang. Sa araw po ng kasal niyo, nagkaroon ng aksidente si Tina kaya hindi po siya nakadalo sa araw ng kasal niyo. Seryosong sabi naman ng tauhan ni Mike. Hindi nakapagsalita si Mike. Nabitawan ni Mike ang kanyang telepono. Sa paghulog ng cellphone ni Mike sa sahig, ay napatingin si Ina sa kanya. Nakaramdam naman ng pag-aalala si Ina nang nakita ang itsura ni Mike na nangingilid na rin ng mga luha. Agad na lumapit si Ina kay Mike. Sunod-sunod na nagsibagsakan ang mga luha ni Mike sa hindi maintindihan na dahilan ay nasasaktan si Ina nang nakitang umiiyak ang kanyang amo. Parang dinudurog ng paulit-ulit ang puso ni Ina nang nakikitang nasasaktan si Mike. Hindi naman napigilan ni Mike ang kanyang pangungulila at niyakap ng mahigpit si Ina habang humahagulgol sa pag-iiyak. Nagulat man si Ina ngunit hinayaan na lang niya ang kanyang amo na yakapin siya. Tinapik-tapik naman ni Ina si Mike sa likod bilang pakikiramay nito sa nararamdaman ni Mike. Hinalikan naman ni Mike si Ina sa kanyang labi. Sobrang nagulat si Ina sa biglang paghalik sa kanya ni Mike. Magsasalita pa sana ito nang biglang niyakap ito muli ni Mike ng sobrang higpit. Ang tagal kitang hinanap. Sad nga ni Mike. Sir, ano pong pinagsasasabi niyo? Dahil sa sobrang pag-excite, ay sasabihin na nga sana ni Mike ang katotohanan kay Ina. Ngunit agad itong napatigil nang nakita nga ni Mike si Ina na nasasaktan muli dahil sa kanyang ulo. Okay ka lang ba? May bigla po kasi akong naalala. Pero nung inisip ko po kung ano yun, bigla pong sumakit ang ulo ko eh. Nabalot ng takot si Mike. Hindi man niya alam ang buong nangyari kay Ina at sobrang saya nito na nahanap niya na muli ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi na naging importante kay Mike ang nangyari noon at inisip na lang ang kalagayan ni Ina. Nang kumalma na ang pananakit ng ulo ni Ina, ay inihatid ito ni Mike sa kwarto ni Ina para magpahinga. Hindi naman magawang matulog ni Ina dahil sa nagawang paghalik sa kanya ng kanyang amo na si Mike. Napahawak naman sa bibig si Ina. Ano kayang nangyari kay Sir? Isa kaya siya sa mga napapanood kong tinatawag nilang psychopath? Mga hindi tama ang pag-iisip na gumagawa ng krimen? Nang naisip nga ni Ina ang kanyang sinabi, ay agad itong napailing-iling at natawa na nga lamang sa kanyang naiisip. Manyak lang talaga si Sir. O baka na-in-love sa akin. Nanlaking mga mata ni Ina sa kanyang naisip. Naisip rin nito na imposibleng ma-in-love sa kanya ang kanyang amo dahil sa kanyang itsura na punong-puno ng sugat mula sa pagkasunog. Oo nga, imposible. Ano-ano na naiisip ko, matulog ka na nga Ina. Matulog ka na. Pilit na sinasabi na nga lamang ni Ina sa kanyang isipan. Naalala naman muli ni Ina ang naging itsura ni Mike kanina at sinabi niyang matagal na siyang hinahanap ni Mike. Naisip nito na baka may kaalaman si Mike sa kanyang nakaraan, kaya naman naisipan rin ni Ina na tanungin si Mike kinabukasan. Nahirapan man matulog si Ina dahil sa paghalik sa kanya ni Mike ay sa huli nagawa rin nitong matulog. Samantalang si Mike ay hindi pa rin makapaniwala na nahanap niya na ang kanyang matagal nang hinahanap. Bago matulog ay tinawagan muli ni Mike ang kanyang tauhan para maghanap ng dahilan sa pagka-aksidente ni Ina. Nagtataka kasi itong si Mike kung bakit hindi niya nabalitaan ang pagka-aksidente ni Ina, lalong-lalo na at sa mga panahong nahohospital si Ina noon ay natatawagan kaagad siya ng mga doktor at nurse. Siguraduhin mong kahit maliit na detalye ay sasabihin mo sa akin. Saad ni Mike. Opo boss, masusunod po.
Seryosong sabi naman ng tauhan nito. Kinabukasan ay nagpaalam na sina Mike at Ina kay Lola. Balak pa nga ni Ina na magbiyahe mag-isa, ngunit pinagpilitan lamang ni Mike na sumabay na ito sa kanya. Ang laki ng pinagbago ni Mike kay Ina, pakiramdam nga ni Ina ay hindi nakatulong ang trato ni Mike sa kanya, kundi isang prinsesa. Tinutulungan pa ni Mike si Ina sa mga gawaing bahay at hindi lang iyon pinipilit ni Mike na sabay silang kumain. Alam mo sa tingin ko, nagkagusto sa'yo si Sir Mike. Kinikilig na sabi nga ng isang katulong. Napailing naman si Ina. Naku ka naman, imposible yan no. Hindi mo ba nakikita ang aking itsura? Naku wala yan sa itsura. Kung gaano kaganda ang iyong kalooban ay kasing ganda rin yun. Nang labas na anyo nyo. Kinikilig na sigaw nga ng isa pang kasamahan nga ni Ina. Nagkibit balikat na lang si Ina at hindi na pinansin ang kanyang mga kasamahan. Kinagabihan ay si Ina ang inatasan na magluto ng gabihan ni Mike. Natuwa naman si Ina dahil hilig nito ang pagluluto. Dahil sa sobrang focus ni Ina sa kanyang pagluluto ay hindi na nito napansin na nagluluto ito habang si Mike ang nasa kanyang isipan. Pagpasok pa lang ni Mike sa bahay ay amoy na amoy ang pagkain na niluluto ni Ina. Napangiti naman si Mike dahil alam na nito kung anong ulam ang niluto ni Ina. Paano ba naman niya hindi malalaman kung anong ulam iyon kung lagi itong niluluto sa kanya noon? Noong sila ay nagsasama. Kare-kare? Sir, nandito na po pala kayo. Paano niyo po nalaman na kare-kare ang niluto ko? Tanong nga ni Ina kay Mike at napatawa naman si Mike. Sabay sabing, wala ang lakas kasi ng amoy eh. Naglaway naman si Mike at agad na tumakbo papunta sa kanyang kwarto para magpalit. Pagkababa niya ay hindi na siya nagsayang ng oras at sinimulan ng kumain. Napangiti naman si Ina habang pinapanood na kumain si Mike, parang may nanghahaplos sa kanyang puso. Tumayo naman si Mike sa kanyang pagkaupo at agad na hinila si Ina para umupo sa kanyang tabi. Pinaghandaan na rin ito ni Mike ng kanyang kakainin. Dahil nasanay na nga si Ina sa kanyang pangungulit, sa tuwing tumatanggi ito kay Mike ay kumain na nga lamang ito ng walang reklamo. Ang sarap mo talagang magluto, Ina. Sa tingin ko tataba ako ulit. Saad pa nga ni Mike. Tumaba na kayo dati, sir? Oo. Ayaw mo kasing kumakain ako sa labas noon at ang gusto mo lang kumain ako ng lutong ulam. Eh ang sarap mo magluto kaya yun, tumaba ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Mike. Nag-aalalang napatingin si Mike kay Ina na tinitignan siya ng nakakunot noo. Hindi alam ni Mike kung paano siya makakalusot dahil sa kanyang sinabi, halatang kilala niya na si Ina. Anong oras na pala? Kailangan ko nang magpahinga, salamat sa pagluto mo. Saad nga ni Mike. Nang biglang, sir teka lang. Nagkunwari naman si Mike na may tumawag nga sa kanya. Alam naman ni Ina na nagkukunwari lang ito dahil nakita niyang screen ng phone ni Mike. Sir, nakalak pa po yung phone niyo. Napakamot na nga lamang sa batok si Mike dahil sa sobrang pagkapahiya. Tumakbo na nga lamang ito sa kanyang kwarto at nagtatatalon-talon dahil sa sobrang inis. Para siyang teenager. Hindi ka nagtadahan-dahan, Mike. Ano ba? Baka mamaya mapaisip na naman si Ina na biglang sumakit ang ulo. Inis na sigaw nga ni Mike sa kanyang isipan. Samantalang si Ina naman ay nakangiting naguhugas ng plato. Naalala niya ulit ang pagkataranta ni Mike kanina na naging dahilan ng kanyang pagtawa. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakangiting bulungan ni Ina sa kanyang sarili. Sa totoo lang niyan ay noong umaga, kung kailan sila nagbiyahe pabalik sa syudad, ay nagising ito sa sobrang pananakit ng kanyang ulo na kahit man lang sumigaw ay hindi niya nagawa. Doon ay bumalik lahat ng kanyang alaala at naging malinaw na lahat ng mga pangyayari sa kanyang isipan. Mas pinili na lang ni Ina na ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap upang mahanap at malaman ang taong naging dahilan ng kanyang pagkaaksidente. Mga sumunod na araw
ay laking taka na lang ni Mike kung bakit nag-iba si Ina sa kanya. Kung dati ay si Mike ang nangungulit kay Ina, ngayon naman ay si Ina na ang nangungulit kay Mike. She likes me not. She likes me not. Paulit-ulit na saad nga ni Mike. Anong ginagawa mo dyan, sir? Napahiyaw ng malakas si Mike nang biglang nagsalita si Ina sa kanyang likuran. Nagpipigil naman ng tawa si Ina nang nakita ang nakakalat na mga bulaklak na pinagpipitas nga ni Mike. Huwag ka namang nanggugulat ng ganyan, Ina. Sir, uso pa pala yan sa edad mo? Ano ka dyan? Ano lang, sinusubukan ko lang kasi bored ako. Pagdadahilan ni Mike. Napakunot noo si Ina. Bored ka? Wala kang magawa, ikaw, sir? Oo, bored lang. Ang kulit mo naman eh. Agad na nilinis ni Mike ang kalat na kanyang nagawa sa pagpipitas ng mga halaman. Bigla naman itong tinawag ni Ina papunta sa likod ng kanyang mansyon. Napakunot noo naman si Mike nang nakita ang ilang basket ng damit na nag-aantay na maisampay. Kinakabahan na napatingin si Mike kay Ina. Since bored ka naman, sir. Panimula nga ni Ina at pagputol naman ni Mike. Don't tell me. Yup, pwede mo ba akong tulungan? Puno ng pagrereklamo nga si Mike. Natawa na nga lamang itong si Ina dahil kahit anong reklamo ni Mike, ay tinutulungan pa rin siya nitong magsampay. Huling pagkakakilala ko, boss. Ako rito. Nung asa kinalola tayo, nagkukusa ka tapos ngayon nagrereklamo ka? Saad nga ni Ina. Oo na, ito na nga nagsasampay na. Sagot naman ni Mike. Galit ka ata, sir eh. Hindi. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Ina. Masaya, syempre, bakit? Kasi nakakasama mo ko. Ay, kinikilig siya. Natawa naman ng malakas si Mike sa banat nga ni Ina. Nakaramdam naman ng inis si Ina dahil sa tawang nakakalait nga ni Mike. Do me a favor. And wag ka na ulit bumanat. Hindi mo bagay. Eh di wow, irap ni Ina. Patuloy sa pagtawa si Mike. Dahil sa hindi ito tumigil sa pagtawa, ay naghanap ito ng insekto. Nang nakahanap ng insekto, ay agad niyang ibinato kay Mike. Nagulat naman si Mike kung ano ang ibinato sa kanya ni Ina. Pagkatingin nito sa kanyang damit, ay nanlaki ang kanyang mata at nagpanik dahil sa insekto. Sa lahat kasi ng kanyang kinakatakutan at pinandidirian ay insekto ang number 1, kaya grabe na lang ang kanyang paghiyaw at pagpanik noong nakita niyang may insekto sa kanyang damit at alam na alam ito ni Ina. Tawang-tawa naman si Ina dahil paikot-ikot na takbo ni Mike sa lugar kung saan sila nagsasampay. Kaya pala hindi kita makontak, dito ka lang pala, nakikipaglandian. Mataray na sabi nga ni Yumi. Nanigas naman ang buong katawan ni Ina nang narinig ang boses ni Yumi. Hindi niya inaasahan na magkikita nga sila muli ng dating kasintahan ni Mike. Yumi? What are you doing here? Bakit hindi na ba ako pwedeng pumunta rito, ha? Taas kilay na tanong pa nga ni Yumi. Hindi naman sa ganun. Anong ginagawa mo dito kasama ang katulong mo? Mataray na saad pa nga nito. Nandidiring tanong ni Yumi habang tinitignan ang mga peklat sa katawan ni Ina na kanyang nakuha mula sa sunog. Yumuko na lang si Ina at agad na nagpaalam para umalis. Naiilang na bineso ni Mike si Yumi. Simula kasi noong nakilala niya si Ina na bago niyang katulong at ngayon pa na nakumpirma niya na siya ang babaeng dapat niyang pakakasalan na si Tina ay nawala na sa kanyang isipan si Yumi na kanyang fiancé. Pero seriously, anong ginagawa mo rito? Matapang na saad naman ni Mike. Tinatanong mo talaga yan? Hindi kita mahagilap for days, Mike. Siyempre normal lang ata na magtaka ako, hindi ba? Babe, tsaka kailangan na nating mag-proceed sa pagpe-prepare ng ating kasal. Nakangusong sabi nga ni Yumi. Oo nga pala. Sorry. At nabaon lang sa trabaho. Saad na nga lamang nito. Napabuntong hininga na lang si Yumi at hinalikan si Mike sa kanyang labi. Nagulat naman si Mike dahil sa kanyang pagkagulat ay natulak niya palayo si Yumi sa kanya.
Pakiramdam kasi ni Mike ay niloloko niya si Ina sa paghalik niya. Napakunot noon naman si Yumi, ilang taon na ang nakalipas ay hindi pa rin siya tinatanggap ng buo ni Mike. Kailan ba ako magtitiis, Mike? Galit na sigaw nga ni Yumi. Gusto ko lang ikasal muna tayo. Then please cooperate. Hindi habang buhay kaya kong magantay. Inis at masungit na sabi ni Yumi. Magsasalita pa sana si Mike nang biglang tinalikuran ito ni Yumi at umalis. Hindi naman ito nagawang habulin ni Mike dahil para sa kanya ay mali ang kanyang ginagawa at unfair iyon para kay Yumi. Pagkalabas ni Yumi sa bahay ni Mike ay dali-dali itong sumakay sa sasakyan niya. Tinawagan naman ni Yumi ang kanyang tauhan habang bakas sa kanyang muka ang kanyang galit. Hindi mo pa ba nahahanap ang katawan ng babaeng yun? Galit na sigaw ni Yumi sa kanyang kausap. Hindi pa po, ma'am. Hirap talaga kaming hanapin ang katawan eh. Natatakot na sagot naman ng tauhan ni Yumi. Siguraduhin yung mahahanap ninyo ang katawan niya. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko nakikita na wala si Tina. Galit na sigaw pa nga ni Yumi. Sabi kasi si inyo, ma'am, itapon na sa ilog tapos ipapahanap nyo? Nagugulhang sabi naman ng tauhan ni Yumi. Sumunod ka na lang sa inuutos ko. Galit na sigaw nga muli ni Yumi at binaba na nga ang telepono. Ibinato ni Yumi ang kanyang cellphone sa sahig ng sasakyan. Hindi niya aakalain na sa isa niyang pagkakamali ay masisira lahat ng kanyang plano. Paano naman kasi hindi kakabahan at magiging desperada itong si Yumi kung nagkatanggap siya ng balita na buhay pa ang pinakamamahal na babae ni Mike. Naging kampante kasi si Yumi nang nakita niyang napuno ng dugo ang buong katawan ni Ina noong pinasabog niya ang sasakyan na sinakyan ni Ina papunta sa kasalanan nila ni Mike, kaya pinatapon na lang niya ito sa ilog. Samantalang si Ina naman ay nagkulong sa kanyang kwarto para pakalmahin ang kanyang galit na nararamdaman kay Yumi. Muli nitong naalala ang nakangiting mukha ni Yumi habang pinapanood siyang nasasaktan dahil sa mga sugat na kanyang natamo sa pagsabog ng sasakyan. Nakaramdam ng pagkati sa mga balat si Ina, kumakati ang kanyang mga sugat na mas lalong nagpaalala sa kanya ng sakit na kanyang dinanas. Huminga ng malalim si Ina at kumuha ng kanyang jacket. Hindi nito namalaya na madilim na pala sa labas. Naisipan ni Ina na mag-ikot-ikot para mahanginan nang bigla niyang nakita si Mike sa kanyang veranda na nakatingin sa malayo. Bakas sa mukha ni Mike ang paglalim ng kanyang iniisip. Iniisip ni Mike kasi kung paano niya ititigil ang kung ano ang mayroon sa kanila ni Yumi. Napansin naman ni Mike sa ibaba si Ina. Nginitian naman ito kaagad ni Ina. Bakit gising ka pa? Tanong nga ni Mike. Diretsang sa adama ni Ina. Iniisip kasi kita. Sinasabi ko talaga sa'yo, Ina, tigilan mo ang kababanat mo ng ganyan. Nakakakilig eh. Kunwari ka pa dyan, sir, pero tignan mo, daig mo pa ang isang kamatis sa pamumula. Hindi namamalikmata ka lang kasi gabi na. Pagdadahilan ni Mike. Natawa na lang si Ina at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Natutuwa nga ito dahil sa isang pag-aasaran lang nila ni Mike ay agad na kumalma ang kanyang nadarama. Hindi kasi kayang kalimutan ni Ina ang nangyari sa araw ng kasal nila ni Mike. Pagpasakay niya sa sasakyan na magdadala sa kanya sa simbahan, ay bigla itong nagulat na ang lalaking driver nito ay ang kanyang dating nobyo na obsessed sa kanya at ayaw siyang tigilan. Pagkakaalam ni Ina ay ipinakulong ito ni Mike noong nakitang sinubukan siyang halikan sa isang CCTV. Nagmakaawa si Ina na ibaba siya nito ngunit hindi siya pinakinggan. Sinubukan din na labanan ni Ina ang lalaki para maagaw ang manobela ngunit wala pa ring laban si Ina sa lakas ng isang babae. Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka mapupunta sa iba. Magkasama tayo habang buhay hanggang sa kamatayan. Malakas na sigaw ng lalaki at mas pinabilis ang pagtakbo sa sasakyan. Dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo ng sasakyan ay nabunggo sila
sa isang puno papunta sa isang gusali. Nang nagkaroon ng malay si Ina, ay nakita niyang nakatulog at duguan ang ulo ng lalaki. Nahirapan itong makalabas sa kotse dahil sa pagkabangga ay na-stuck ang pintuan. Kinuha agad ni Ina ang kanyang suot na heels at hinampas sa salamin ng sasakyan hanggang sa ito ay nabasag. Kahit na masugat-suat na ang katawan ni Ina sa mga bubog na naiwan sa pinaglagyan ng salamin, ay pinilit niya pa rin ang makalabas. Paikay kasi Ina na naglalakad paalis nang biglang sumabog ang sasakyan. Dahil sa hirap, sa paglalakad ay hindi ito nakalayo kaagad. Kaya naman naabutan siya sa pagsabog ng sasakyan. Duguan ang buong katawan ni Ina. Hindi na rin nito alam kung mabubuhay pa ito. Basta ang tanging huling nakita at narinig lamang ni Ina bago ito mawala ng malay ay ang nakangiting mukha ni Yumi at ang kanyang sinabing, "Itapon na yan sa ilog. Hindi na to mabubuhay ulit." Masayang sabi ni Yumi. Nagising na lang muli si Ina at nasa isang kubo na ito habang siya ay pinupunasan ng isang matanda. Punong-puno ng bandage ang kanyang katawan at wala itong kamalay-malay kung sino siya. Ipinaliwanag naman kaagad ng matanda kung sino siya at paano niya natagpuan si Ina. Sino ba naman mag-aakala na ang matagal ng katulong ni Mike na mapapangasawa kay Ina ay siya din ang sasagip kay Ina. Sa ilang taon na magkasama sina Ina at nang matanda ay hindi niya nainiwan ang matanda at tinuring na itong kanyang tunay na lola. Isang araw ay biglang niyaya ng matanda na magtrabaho bilang katulong si Ina kapalit niya. Walang alinlangang pumayag naman si Ina at sa huli naging katulong siya ng amo ng matanda na si Mike. Unang tingin pa lang ni Ina ay malapit na ang kanyang loob dito sa kanyang amo. Minsan, nahuhuli pa niya ang kanyang sarili na sumusulyap kay Mike mula sa malayo. Nang tumagal, ay unti-unti namang nakaramdam ng pagsakit sa ulo si Ina. Nanaginip na ito hanggang sa tuluyan niya nang naalala ang lahat ng tungkol sa kanya, lalong-lalo na ang may pakana ng kanyang aksidente. "Mike, hanggang kailan mo ba ako hindi kakausapin? Marami tayong kailangan ayusin sa kasal natin. It's been years, Mike. May balak ka pa ba talagang pakasalan ako?" Naluluhang pagtatanong ni Yumi kay Mike. Hindi naman magawang sumagot ni Mike. Pinag-isipan naman niya nang mabuti ang kanyang nararamdaman, kaya naman buo na ang kanyang desisyon. "I'm sorry pero no. Ayokong marinig ang sasabihin mo whether you like it or not." Pagsisigaw ni Yumi, naging desperada ito. Alam niyang hindi alam ni Mike na posibleng buhay pa si Tina, pero sa hindi maintindihan na dahilan ay kabadong-kabado si Yumi. "I'm sorry. I want to break up with you. Patawarin mo ko, Yumi." Hindi makaisip ng dahilan si Yumi kung bakit biglang nakipaghiwalay si Mike sa kanya hanggang sa naalala niya ang isang eksena sa bahay ni Mike. Ang pakikipagkulitan ni Mike sa kanyang katulong na puno ng sunog sa kanyang katawan. Hindi ito inisipan ng masama dahil kumpara sa kanya ay hindi siya magugustuhan ni Mike, lalo na at sira na ang kanyang balat. Nagtatakang napasulyap si Ina kay Mike para itong problemado na umuwi, kaya naman agad na nakaisip si Ina ng kalokohan para mabali ng atensyon ni Mike sa iba. Ginulat ni Ina si Mike na tulalang naglalakad. Napahiyaw na lang si Mike at napahawak sa kanyang dibdib. "Mukhang problemado tayo ngayon, sir ah." Tanong nga ni Ina. Hindi naman." Seryosong sagot lang naman ni Mike. "Alam ko nang magpapagaan dyan sa loob mo." Nagtimpla naman ng lemon tea si Ina na gustong-gustong inumin ni Mike sa tuwing siya ay may prino problema o malungkot. Pero imbis na gumaan ang loob ni Mike ay mas lalo itong nalungkot dahil naalala niya ang lasa ng lemon tea na yon. Sobrang nangungulila na si Mike kay Ina na halos gusto niya na lang sabihin ng lahat sa dalaga, ngunit alam niyang hindi iyon nakakabuti
para kay Ina, lalo na at baka mabigla ang kanyang ulo. Ligawan kaya kita? Saad nga bigla ni Mike. Ano sir? Di ba may fiancé ka na? Wala no, I'm single. Liligawan na kita Ina, whether you like it or not. Huwag niyo nga po kung binibiro ng ganyan sir. Baka talagang patusin kita, sige ka. Saad pa nga ni Ina. Sige nga. Napangisi naman si Mike kay Ina. Nagyabang kasi ito, ngunit sa huli ay siya ang tumakbo palayo kay Mike para maitago ang kanyang namumulang muka. Alam ni Ina na hindi dapat siyang masaya sa hiwalayan ng iba, ngunit dahil tungkol ito sa taong kinamumuhian niya, ay masaya itong nabalitaan na hiniwalayan ni Mike si Yumi. Dali-daling hinanap ni Ina ang kanyang telepono para tawagan ang kaisa-isang taong kanyang pinagkakatiwalaan sa mga oras na iyon. Iha, kamusta ka na? Malambing na tanong nga ng isang matanda. Ayos lang po ako, Lola. Ikaw, kamusta ka na? May bago ba tayong balita? Alam na ba ni Sir Mike ang lahat? Walang nagbago sa side ko, galit na galit at desperada pa rin pinapahanap ni Yumi ang bangkay mo. Seryosong sabi nga ni Lola. Ang matagal na nga ang naging katulong ni Mike. Kahit anong hanap niya, hindi naman niya ako mahahanap bigla. Pero sa tingin ko hindi magtatagal malalaman rin niya kung sino ako. Napabuntong hininga na lang ang matanda. Naalala kasi nito ang araw na biglang nagising na lang si Ina na umiiyak noong nagbakasyon siya kasama si Mike. Hindi na kinailangan tanungin ng matanda kung anong nangyari dahil alam niya sa mga oras na yon na nagsibalikan na ang mga alaala ni Ina. Humingi ng tawad si ang matanda dahil isa siya sa dahilan ng kanyang pagkaaksidente. Noong kwinento naman ni Lola kung paano siya naging alipin ni Yumi, ay hindi nagawang magalit ni Ina, kundi nagpasalamat na lang ito sa pagsagip ng kanyang buhay. Sabi kasi ni Yumi na gusto niya lang manood ng hindi niyo alam bilang pamamaalam niya kay Sir Mike. Akala ko parehas lang yun ng pagsubaybay niya ng mga gawain ni Sir. Hindi ko alam na may pinaplano na pala siyang mali. Nung narinig ko ang usapan ni Yumi at ng kanyang tauhan, agad akong tumakbo sa lugar kung saan naganap yun. At agad kitang kinuha sa ilog noong nagsialisan sila. Pagpapaliwanag nga ni Lola kay Ina nung bumalik nga ang kanyang mga alaala. Hindi nagtanim ng galit si Ina, kundi niyakap ang matanda. Buong pusong nagpasalamat. Noong tinanong ng matanda ang plano ni Ina, ay agad na nagdesisyon ang matanda na tumulong. Kaya naman lagi nang nakikipag-communicate ang matanda kay Yumi para sumagap ng impormasyon. Hindi na lang inaasahan ni Ina na napabilis ang lahat ng kanyang plano noong sumugod si Yumi sa bahay ni Mike. Wala naman si Mike sa mga oras na yon para protektahan siya, ngunit lakas loob na hinarap pa rin ni Ina si Yumi dahil sa alam niyang hindi pa alam ni Yumi na siya si Tina, ang babaeng minsan niya nang sinubukang patayin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Isang katulad mo hindi mawari kung anong itsura. Iniwan ako para sa isang katulad mo? Nagwawalang pagsigaw nga ni Yumi. Ma'am, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isa lang po kong katulong dito. Saada nga lamang ni Ina. Inis na lumapit si Yumi kay Ina. Kwinelyuhan niya ito at halos umusok na ang kanyang mga ilong sa sobrang galit. Napalunok naman sa kaba si Ina. Iniisip nito kung ilalabas niya na ba ang kanyang totoong pagkatao o hindi. Hindi pa nakakapag-isip nang maayos si Ina ay napansin na ni Yumi ang balat sa dibdib ni Ina. Kunot noong binitawan ni Yumi si Ina. Bigla nito naalala ang itsura ni Tina noong nasabugan siya ng kotse. Duguan na nakahiga habang tinitignan siya. Punit-punit ang mga damit at may balat ito sa dibdib. Nanlalaki ang mga mata ni Yumi na tinitignan ng mga peklat sa katawan ni Ina. You! Bakit? Bakit buhay ka? Nauutal na sigaw pa nga ni Yumi. Pilit na inayos ni Ina ang kanyang pagkatayo. Patagong binuksan rin nito ang kanyang cellphone.
para mag-record ng kanilang pag-uusap ni Yumi. Dahil sa gulat at pagiging desperada ni Yumi ay hindi nito napansin ang pagkalikot ni Ina sa kanyang cellphone sa bulsa. This can't be. Hindi pwedeng mangyari to. Bakit? Naplano ko ng maayos ang lahat. Hindi makapaniwalang pagwawala ni Yumi habang sinasabunutan ng sarili. Bakit, Yumi? Ikaw bang dahilan kung bakit ang obsessed na lalaking yon ang naging driver ko at hindi lang yun sumabog pa ang sasakyan na sinasakyan ko? Oo, ako. May magagawa ka ba dun? Isa kang tinik sa relasyon namin ni Mike. Galit na sigaw nga ni Yumi habang dinuduro-duro. Ako pa talaga ang naging tinik? Bakit mo ba pinipilit ang sarili mo kay Mike? Wake up! Ilang taon na akong nawala pero hanggang sa pagiging engaged lang ang narating mo? Shut up! Manahimik ka! Ikaw ang may kasalanan nito! Desperadang sigaw ni Yumi. Magsasalita pa sana si Ina nang biglang nagsisigaw ng paulit-ulit si Yumi. Napapatayin niya si Ina at sisiguraduhin niyang susunugin niya na ang kanyang bangkay para hindi na maulit ang kanyang pagkakamali noong tinangka niya ang buhay ni Yumi. Napangiti naman si Ina dahil nakuha niya na ang gusto niya. Mas lalong nainis si Yumi at binilisan ang paglapit kay Ina hanggang sa sinabunutan niya na ito. Nanlaban naman si Ina at hindi nagpatalo. Isinisigaw rin nito ang kanyang hinanakit dahil sa ginawa ni Yumi sa kanya. Ilang taon kang nawala sa amin ni Mike. Dahil lang sa'yo, desperada ka, Yumi. At ako, kamusta sa akin? Ilang taon nang pinaghirapan ko at napunta lang sa wala. Inis na sigaw pa nga ni Yumi. Susugod na sana si Yumi nang biglang dumating si Mike at sumigaw. Galit na galit itong naglakad papalapit kay Ina at sinuri ng mabuti ang kanyang katawan. Nandilim naman ang paningin ni Mike noong nakita niyang may dugo sa pisngi ni Ina. Galit na hinarap ni Mike si Yumi. Bakit mo to ginagawa kay Ina? Napangisi naman si Yumi. Hindi pa rin kasi nito alam na ni Mike na si Tina ang kanyang katulong, na ang bago niyang katulong ay ang babaeng inakala niyang iniwan siya sa ibang lalaki na yun pala ay naaksidente. Nakakaawa ka? Na-in-love ka sa taong hindi mo naman kilala ang tunay na pagkatao. Nakangising sabi ni Yumi. Natawa naman ng malakas si Ina at nagulat pa nga si Mike at nagtaka sa biglang pagtawa ng malakas ni Ina. Kaysa naman sa nagkagusto ka sa babaeng inakala niyang anghel, yun pala isang demonyo. Demonyo na tinangkang patayin ang kanyang mapapangasawa sana. Nanigas naman ang buong katawan ni Mike at dahan-dahan na napatingin kay Yumi. Hindi man nito alam kung ano ang nangyayari at ang mga sinasabi ni Ina. Ngunit sa mga oras na iyon ay may kakaiba siyang naramdaman kay Yumi. Yun ay galit. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Mike. Siya ang dahilan kung bakit naging ganito ang aking itsura. Siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal natin. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako nakarating sa simbahan at hindi dahil tinangay ako ng ibang lalaki. Kundi kagagawan yan ng kasalukuyan mong fiancé sa dati mong mapapangasawa sana. Saad ni Ina. Halong sakit at galit ang makikita sa ekspresyon ni Mike. Hindi niya inakala na ang babaeng inaya niya ng kasal ay siya rin ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ng ilang taon ang kanyang pinakamamahal na babae. Pero nang na-realize ni Mike na naalala na lahat ni Ina ang kanyang nakaraan, ay agad nitong hinarap si Ina at hinawakan sa magkabilang balikat. Kumusta ka? Kumusta ang ulo mo? May masakit ba sa'yo? Nahilo ka ba? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong nga ni Mike. Nangilid ang mga luha ni Ina. Sa kabila ng lahat ay si Ina pa rin ang inuuna ni Mike. Napasigaw naman ng malakas si Yumi dahil sa sobrang galit. Tatakbo na sana ito paalis ng bahay ni Mike nang biglang pumasok si Lolo sa loob ng bahay at pinahuli si Yumi sa mga pulis. Huwag niyo akong hawakan. Babayaran ko kayo. Huwag niyo akong kunin, magbabayad ako. Paulit-ulit na pagsigaw ni Yumi habang inihila siya ng mga pulis. Kahit anong sigaw ni Yumi at pagmamakaawa sa mga kapulisan ay hindi ito pinakinggan. Nadaan naman sa korte ang pakikipaglaban ni Ina kay Yumi.
Ipinasa na rin nito lahat ng ebidensya na kanyang nakuha simula noong bumalik ang kanyang alaala. Nakapag-usap na rin silang dalawa ni Mike at umamin si Ina na siya nga talaga si Tina. Sa kanilang pag-uusap ay inamin na rin ni Mike na matagal niya nang alam kung sino si Ina. Sa tingin mo ba hindi ko man lang makikilala ang babaeng pinakamamahal ko? Tanong nga ni Mike. Sa isang pangungusap ay napahagulgol sa pag-iiyak si Ina. Sobrang saya nito na sa huli ay bumalik rin ito sa piling ni Mike. Laking gulat rin naman ni Mike nang malaman na ang dati niyang katulong ay lagi itong minamanmanan para kay Yumi hanggang siya rin ang nagligtas kay Ina. Katulad ni Ina ay hindi ito nagtanim ng galit, kundi buong pusong nagpasalamat. Natigil na rin ang pagiging katulong ni Ina sa bahay ni Mike. Laking tuwa ng mga tauhan ni Mike na ang nakasama pala nilang babae ay ang kasintahan pala ni Mike na si Tina. Simula rin noong nagkaalaman na ang lahat ay doon na nanirahan si Ina kay Mike dahil ayaw na itong pakawalan ni Mike. Dahil sa pangyayari kay Ina ay nahirapan itong bumalik sa dati niyang ugali. Hindi naman iniisip ni Mike ang itsura ni Ina dahil sa sobrang pagmamahal ni Mike kay Ina. Kung kay Mike ay okay lang ang lahat, kay Ina naman ay hindi nito magawang tanggapin ang kinalabasan ng kanyang itsura kahit ano pa ang sabihin ni Mike sa kanya. Hindi ka ba nandidiri sa itsura ko? Tanong ni Ina. Bakit? Ano ba ang pandidirihan ko sa mga peklat mo? Kasi hindi sila magandang tignan? Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Para sa akin, napakaganda nitong tignan. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo akong masaktan. Napabuntong hininga naman si Mike nang nakitang nakasimangot si Ina. Tumayo ito at pinaghahampas ang kanyang dibdib hanggang sa pinigilan siya ni Ina habang tumatawa. Ano ba yung ginagawa mo? Huwag mong saktan ng sarili mo. Ayaw mo kasing maniwala eh. Kahit sino naman kapag ganito ang itsura nila. Sad nga ni Mike. Ina, hindi pangit ang mga peklat mo kundi sobrang ganda. Kahangahangang tignan dahil ang mga to ay simbolo ng pagiging matapang mo. Kahit na ganoon ang naranasan mo, lumaban ka pa rin sa buhay. And you survived. Parang hinahaplos ang puso ni Ina nang marinig ang mga sinabi ni Mike. Dahil lamang doon, sa simpleng mga salita ni Mike, ay parang may kakaibang butas na pinupuna si Mike sa kalooban ni Ina. Nang unti-unti nang natatanggap ni Ina ang mga nangyari sa kanya, ay unti-unti na rin itong muling nag-open up kay Mike hanggang sa tuluyan na siyang nakaabante mula sa nakaraan. Noong nakita naman ni Mike na okay na ang lahat ay doon nga niya muling niligawan si Ina. Hanggang sa napasagot niya ito. Sino ba namang hindi mapapasagot kung sa lahat ng bagay ay ginagawa kang reyna ni Mike? Hindi ko na talaga alam kung saan ko ilalagay itong bulaklak. Kada kauwi mo kasi, may bulaklak kang dali. Hindi mo ba tinatapon? Paano ko naman itatapon kung galing sa'yo? Paano kapag nasira, anong ginawa mo? Napangisi naman si Ina at tinayang nga si Mike sa kanyang kwarto. Agad na napatakip nga si Mike at kunutong tinignan si Ina. Nagtataka ito kung bakit siya niyaya ni Ina sa kanyang kwarto. Hoy Ina, kahit anong pagmamahal ko sa'yo, hindi pa ako handa ulit sa mga bagay na yan ha. Bigyan mo naman ako ng oras na makapag-prepare. Huwag yung gusto mo. Sabak niya agad. Malakas na hampas nga sa likod nga ang natamo ni Mike. Mula nga kay Ina dahil nga sa mga pinagsasasabi nito. Natawa na nga lamang ng malakas si Mike nang nakita ang pamumula sa mukha ni Ina. Huwag mo ang baliktarin ng sitwasyon. Ikaw ang manyakis sa ating dalawa, hindi ako. Diyos ko, hindi ko maintindihan, hindi nga ako binigyan ng babaero ng Diyos. Binigyan naman ako manyakis. Natawa na lang ng malakas si Ina at Mike. Patuloy silang naglakad papunta sa kwarto ni Ina. Napaawang naman ang dibdib ni Mike nang nakita kung ano ang nangyari sa kwarto ni Ina. Ang mga bulaklak na ibinibigay ni Mike sa tuwing siya ay uuwi ay nakadikit lahat at nakahilera sa kanyang pader na para itong picture frame. Amoy rin ang bango ng mga bulaklak sa pagpasok mo ng kwarto ni Ina. Wow,
Ang inik ng picture frame ko, no? Wala nang space, oh. Maawa ka naman. Saad ni Ina. Hindi ko akalain na lahat ng bulaklak na binigay ko, hindi mo pala tinapon. Wala pa to sa collection ko dati. Talaga ngayon yung punong-puno. Pati mga libro ko punong-puno ng petals. Malawak na napangiti si Mike habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na nakikita niya na nakadikit sa mga pader. Para sa kanya ay napakaswerte niya at ang babaeng minahal niya ay isang katulad ni Ina. Ilang buwan ang nakalipas ay tuluyan nang nakabalik sa dati si Ina na parang wala na lang sa kanya ang nangyari noong nakaraan tungkol kay Yumi. Samantalang si Mike naman ay kahit na nagpatuloy ang relasyon nila ni Ina ay hindi pa rin nito tinigilan si Ina at niligawan ito araw-araw. Masyado atang nagustuhan ni Mike ang ginawa ni Ina na pag-alaga sa mga bulaklak kahit na sila ay nasira na dahil hindi niya ito matapon at galing ito kay Mike. Kaya ayun mas lalong ginandahan pa ni Mike ang mga bulaklak na kanyang ibinibigay kay Ina. Mabuti na lang may naisip na ibang paraan si Ina upang maipreserve ang mga bulaklak. Naging tahimik at masaya ang buhay nila Mike at Ina. Wala na rin silang hihingin na iba sa kanilang kasiyahan na nadarama. Isang araw ay biglang pumasok muli sa isipan ni Ina ang lahat ng ginawa sa kanya ni Yumi sa araw ng kasal nila noon ni Mike. Dahil tuluyan ng natanggap ni Ina ang pangyayari ay hindi na ito nakaramdam ng kung ano kundi pagtataka lamang. Nagtataka itong si Ina kung bakit naisip niya muli ang nangyari sa nakaraan hanggang sa sumagi sa isipan niya si Yumi. Gusto mong makausap ulit si Yumi? Oo, gusto ko lang natuldo ka ng lahat. Tumawa si Mike. Ganun ba? Pero wala na siya sa tamang pag-iisip, Ina. Alam ko pero kailangan ko tong gawin para sa sarili ko, Mike. Pilit nang initian na lang ni Mike si Ina at sinunod ang kanyang kagustuhan. Pinilit din naman ni Ina na mag-isa niya na lang ang pumunta para makampante naman itong si Mike ay ipinasama niya ang kanyang bodyguard para madagdagan ng bodyguard ni Ina. Pinuntahan naman kaagad ni Ina si Yumi sa address na binigay sa kanya ni Mike. Hindi na ito nagulat nang dumating si Ina sa lugar ay mental hospital ang napuntahan ni Yumi. Habang naglalakad papalapit si Yumi kay Ina, na hawak-hawak ng mga nurse sa magkabilang kamay ay makikita mong wala na sa tamang pag-iisip si Yumi at saan-saan na lamang nakitingin. Pero noong nakita niya si Ina ay agad na dumiretso ang kanyang paningin at sinugod si Ina. Mabuti na lang at matibay ang salamin na nakaharang sa kanilang gita dahil isang cubicle ang pinasukan ni Yumi at Ina para makapag-usap, hindi face to face. Andito ka ba para pagtawanan ako? Andito ka ba para ipamukha sa akin na dito ako habang ikaw, habang buhay na makakapiling si Mike? Nanlaki mga mata at puno ng galit na pagtatanong nga ni Yumi kay Ina. Malawak at matamis ng ngiti ang iniharap ni Ina kay Yumi. Mas lalong ikinagalit ni Yumi ang pagngiti ni Ina, kaya naman paulit-ulit niyang pinaghahampas ang salamin hanggang sa pinigilan na siya ng kanyang mga nurse at nasasaktan niya na ang mga kamay niya. Yumi, kung siguro nagawa mong tanggapin ang lahat at naging masaya na lang para kay Mike, hindi ito mangyayari sa'yo. Hindi mo alam, hindi rin alam ni Mike na kahit sinong babae na pandumating sa buhay niya, wala nang makakahigit pa sa aking pagmamahal. Mariin na saad ni Yumi. At yung pagmamahal na yan, ang sumakal kay Mike. Alam mo, umamin sa akin si Mike na noong nawala ako ay nagawa niyang tanggapin yon dahil meron ka sa kanyang tabi na minahal ka rin naman niya. Pero sa sobrang pagmamahal mo, ay hindi niya magawang huminga at gusto na nga lamang niyang kumawala. Kunot noong napatingin si Yumi kay Ina, bakas sa kanyang ekspresyon ng sakit. Hindi kasi na-realized at naramdaman ni Yumi ang pagmamahal mula kay Mike dahil sa nakafocus ito sa sarili niyang nararamdaman. Buong akala ni Yumi ay hindi man lang siya binigyan ni Mike kahit kaunting pagmamahal, ngunit nagkakamali siya. Agad na bumalik lahat
ng mga ginawa ni Mike kay Yumi kung saan pinaparamdam niya ang kanyang pagmamahal. Doon ay humagulgol sa pag-iiyak si Yumi dahil sinayang niya ang oportunidad dahil lamang nahibang siya sa sarili niyang pagmamahal. Paalam, Yumi. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko ng tama si Mike. Hindi gaya ng ginawa mo. Hindi man katulad ng pagmamahal mo kundi mamahalin ko siya ng totoo at aalagaan ng tama. Hindi naman na sumagot si Yumi at patuloy sa pag-iyak. Iniyak na lamang ni Yumi. Sa araw na kanilang pag-uusap ni Ina ay doon na luminaw ang lahat kay Yumi at tinanggap na hindi talaga sila para sa isa't isa ni Mike. Lumawak naman ang ngiti ni Ina nang pagkalabas niya. Hindi bodyguard ang sumalubong sa kanya, kundi isang Mike na nakasandal sa kotse at nakangiti sa kanya ang sumalubong. Napangiti rin naman ng malawak si Ina dahil sa tuwa at tumakbo papalapit sa kanyang pinakamamahal na lalaki. Noong una ay ayaw ipagalaw ni Ina ang kanyang mga peklat, ngunit sa huli ay naisipan nitong alisin na ang lahat. Iniisip kasi ni Ina na para tuluyan na siyang makalimot sa nakaraan ay magpapasurgery ito para maibalik ang kanyang dating itsura. Natakot naman si Mike, ngunit sa huli wala rin ito nagawa dahil sa kagustuhan ni Ina, nagpaiwan na lang si Ina ng mga iilan na peklat kung saan hindi laging nakikita bilang patunay ng kanyang pag-survived. Araw-araw na akong nahuhulog sa'yo. Pero ngayon parang sasabog na ang puso ko sa sobrang ganda mo. Sad nga ni Mike. Namula naman ang buong mukha ni Ina. Kinabahan kasi ito at baka hindi na magustuhan ni Mike ang kanyang tunay na mukha o kaya makita na mas gusto ni Mike ang kanyang malinis na mukha kesa sa puno ito ng peklat. Bumilis ang tibok ng puso ni Ina at napangiti nang nakitang walang nagbago sa pagtingin ni Mike sa kanya na puno ng pagmamahal kundi parang nadagdagan lamang ito. Ilang taon nang nakalipas pero bolero ka pa rin. Sad nga ni Ina. Hindi nagsasabi lang kaya ako ng totoo. Naku Mike, luma na yan. Tumatawang sad nga ni Ina. Akala ko nga nakakita ako ng anghel sa ganda mo eh. Natawa naman si Ina sa pagiging obay ay ni Mike at ganun din si Mike. Napakasaya ng dalawa habang tumatagal ang pagsasama nila Mike at Ina ay mas lalong naging buo ang loob ni Mike na kunin muli ang kamay ni Ina sa isang kasal. Nilabas nga ni Mike si Ina at nagpunta sila sa mga lugar na napuntahan na nga nila noon. At sa mga lumipas na buwan na muling pagsasama, hindi ko inakala na lahat pala ng lugar na napuntahan natin at lahat ng nangyari doon ay naalala mo pa. Saad nga ni Ina. Siyempre naman, lahat ng alaala ko sa'yo nakatatak, hindi lamang sa aking puso kundi pati sa aking isipan. Siyempre, lalong-lalo na nung bago tayo nagkahiwalay. Kunot noong napatingin naman si Ina kay Mike dahil sa pagtataka sa kanyang sinabi. Lumapit naman si Mike at binulong kay Ina ang mga panahon na nagsasama sila sa iisang kama. Namula ang buong mukha ni Ina at pinaghahampas ang kanyang nobyo. Natawa na lang si Mike at tumakbo palayo kay Ina. Oops, iniisip niya rin. Namimiss mo na rin ba? Tanong nga ni Mike. Halika nga rito. Hampasin ko yung bunganga mo hanggang sa mamagay at hindi ka na makapagsalita pa. Saad ni Ina. Ayoko. Parang batang nang-aasar si Mike habang si Ina naman ay tumatawang sinisigawan si Mike habang hinahabol-habol ito hanggang sa tuluyan na silang napagod. Hingal na hingal itong si Ina habang si Mike naman ay nakangiting pinapanood lamang si Ina. Oh, titingin-tingin ka na naman dyan. Ano na naman bang iniisip mo ha? Maawa ka, pagod na ako Mike ha? Natawa na lang din si Mike at patuloy na pinagmasdan si Ina na naging abala sa paghahalungkat ng kanyang bag para sa kanyang baon na tubig. Hindi na lang napansin ni Ina ang kilos na ginawa ni Mike hanggang sa ginusto niyang bigyan ng tubig ni Mike. Pagharap at paglingon ni Ina kay Mike ay nahulog niya
ang kanyang tubig sa sahig dahil sa gulat. Malawak na napangiti naman si Mike at binuksan ang maliit na box. Napatawa nga si Mike nang biglang tanong nga niya, "Will you marry me again, Ina?" Hindi nga alam ni Ina ang kanyang i-react at sobrang ang saya niya. Siyempre umuo siya habang humahagulgol. At makalipas nga lamang ang ilang buwan, ng preparasyon muli nga silang ikinasal. Sa dinami-rami nga ng kanilang pinagdaanan, kinakailangan talaga nila ito. Kinakailangan nilang i-renew ang kanilang vows at muli ngang mangako sa isa't isa na hindi na nga sila magkakahiwalay pa. At natupad naman yun sa paglipas ng mga panahon. Mas naging masaya pa nga ang kanilang buhay nang biniyayaan nga sila ng hindi lamang isang anak, kundi 3 pa, na talaga namang proud na proud sila sa 3 cute na bata na nagmana nga sa kagandahang loob ng dalawa. Sobra silang napapasalamat sa may kapal. At wala na nga silang mahihiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Mike at Ina. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas,
Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion,
Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.